Magsimula tayo sa ating kwento sa Chimeng Dice Residence sa Inner Chamber. Dito makikita na pinakita ni ate mo ang kanyang mga sangkap ng mga elixirs. Agad naman nagtanong ang ating bida kay ate mo, na kung ito daw ba ay isang 4th at 5th level elixirs, ang ilan daw nito ay kaawa-awang tingnan. Nagsaad naman si ate mo sa ating bida na iyan daw lahat ay ibibigay niya sa kanya, pero kailangan daw muna niyang alisin ang nakasil sa kanya, at maaari pa daw siyang kumuha ng iba pa niyang mga treasures sa kanyang storage. Agad lang naman tumalikod ang ating bida sa mga offer sa kanya ni ate mo. Sabi pa ng ating bida kay ate mo na, kalimutan na lang daw niya ang kanyang mga offer dahil mayroon naman din daw siyang 4,000 na top grade spirit stones, mas mabuti na daw iyon kaysa sa wala, at pinasalamatan na lang ng ating bida si ate mo sa kanyang mga offer sabay na umalis. Si ate mo naman na nakatingin sa ating bida na papaalis ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na marahil daw ay dapat niyang pakiusapan ang banal na Panginoon na maaari daw siyang palayain mula sa selyo. Pero biglang nagbago ang isip ni ate mo sa kanyang mga plano dahil kung ang selyo daw ay hindi maalis at ang kanya daw suwail na disipulo ay nakaramdam ng pagbabante, maaari daw siyang tumakas sa malayo. Dahil hindi na alam ni ate mo ang kanyang dapat na gawin, kanya na lang hinampas ang kanyang isang kamay sa sahig. At kung magkagayon hindi daw niya kinakailangan na mamuhay bilang isang mortal, sa kanya daw natitirang buhay sa huli ay mamamatay siya sa katandaan, hindi daw iyon maari dahil hindi daw iyon ang buhay na gusto niya. Pero mabuti na lang daw nang tinikman siya ng traidor na disciple niya kanina, palihim daw niya na itinago ang kayamanan na ito kanina. Buti na lang daw at hindi daw niya ito napansin, kung hindi ay siguradong kinuha na niya itong kanyang bronze fox mask. Sa mga oras daw na ito ay hindi niya magawang makarecover sa kanyang cultivation ng pansamantala, ngunit sa pamamagitan daw ng kanyang pagsuot nito ay magawa niya maitago ang kanyang aura sa cultivation. Hanggat hindi daw siya nakikipag-ugnayan sa mga tao, wala daw makakaalam na ang kanyang cultivation ay nasealed. Sa ganitong paraan hindi daw siya hahabulin ng kanyang mga kalaban. Pero speaking of which, ang mask na ito ay nakuha daw niya noong kasagsagan ng pagtodges niya kay Old Demon Chu. Masyado naman naghihinayang si ate mo kay Demon Chu dahil iyon daw ay nag-cultivate ng 100 taon at maari na sanang tawagin na primordial sage. Kung sinunod lang daw niya sana ang tamang landas, hindi sana siya haantong sa ganoong paraan, at dibali na lang daw kakalimutan na lang daw niya ang bagay na matagal na. Dapat pa rin daw siyang humanap ng paraan para mapalaya ang kanyang sarili mula sa mga taksil na pagkakulong na iyon sa lalong madaling panahon, at agad niya na sinuot ang mask na nakuha niya kay Demon Chu. Agad din naman naramdaman ng ating bida ang pagsuot ng mask ni ate mo. Akala siguro ni ate mo walang alam ang pasaway nating bida sa kayamanan na mask na suot-suot ngayon ni ate mo, pero ang hindi niya alam dati pala iyong pagmamay-ari ng ating bida. Sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na ang kanya daw master ay ginamit na ang bronze fox mask. Sa wakas daw ang kanyang pinagsisikapan na ginawa ay hindi nauwi sa kabuluhan. Tawang-tawa naman ito habang kanyang ini-imagine kung gaano ka-sexy pagsuot ng kanyang master ang bronze fox mask, at namumula ang mukha nito habang kanyang binabanggit ang minamahal daw niya na master dahil kung hindi daw iyon sinuot ng kanyang master, paano na lang daw siya makakaunlad ng mapayapa sa Taisu Holy Ground, at maya-maya nilabas na nga ng ating bida ang kanyang sandata na mystical weapon Asher Blood Sword. Ito ay binigay na reward sa kanya ng kanyang system sa kasagsagan ng nagtikiman sila ni ate mo ng kani-kanilang mga katawan. Ang sandata daw na ito ay hindi top grade, ngunit hindi na rin daw ito masama, dahil 3 araw na lang daw ang natitira, pupunta na siya sa magaganap na life and death battle. Kung siya daw ay magsasanay ng mabuti, natitiyak daw niya na ang sandata na ito ay kapakipakinabang para sa kanya, at umupo na nga ang ating bida at kanya nang ginamit ang sword comprehension technique. Dito makikita ang kanyang kaluluwa ay lumabas sa kanyang katawan upang maglakbay at sukatin kung gaano kalayo ang abot nito, at nag-notify sa ating bida ang kanyang system. Ayon pa nito na binabati daw niya ang host dahil nalampasan daw niya ang metaphysical na mga layer ng sword realm. Siya daw ay magsimula sa paghahanap para sa sword intent, at makikita na nga na patuloy ang paglakbay ng ating bida gamit ang kanyang sword comprehension, at tuloy-tuloy ang pag-notify ng system sa ating bida dahil siya daw ay nasa layo na ng 800 meters hanggang 1,000 meters, tapos 1,500 meters hanggang umabot ng 2,000 meters. At makikita ang ating bida na sobrang taas na ng kanyang lipad, at nag-notify sa kanya ang kanyang system na umabot daw siya ng 9,999 meters. Matapos doon tiningnan ng ating bida ang kanyang kapaligiran, dahil ito daw pala ang celestial embodiment of sword intent. Natuwa naman ang ating bida habang kanyang inactivate ang kanyang comprehend sword intent. Dito makikita ang isang malaking pulang enerhiya sa harapan ng ating bida.
Ang pulang enerhiya na ito ay galing sa noo ng ating bida. Ito ay isang reflection kung gaano kalaki ang kayang sakupin ng comprehend sword intent ng ating bida, at nang namulat na ang mga mata ng ating bida matapos kanyang inactivate ang kanyang comprehend sword intent, agad naman nag-notify ang kanyang system dahil binabati daw niya ang host dahil matagumpay daw niyang nahawakan ang intent na iginawad. Ito ay ang orihinal na 5 pangunahing layunin ng intent at heaven-defying sword intent. Category nito ay sword intent, attribute naman ay wind. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa kanyang mga nabasa sa kanyang system dahil ang heaven-defying sword intent daw ay hindi na masama dahil itong sword intent daw ay nababagay sa kanya. Matapos malaman ng ating bida ang patungkol sa kanyang sword heavenly intent ay agad itong nagdesisyon na sa ngayon daw kailangan na daw niyang bumalik doon sa kuweba, at kanya daw susubukan doon na makapag-breakthrough gamit ang kanyang system. Kapag nakapag-breakthrough na daw siya sa sword intent, kanya daw pababagsakin sila sa life and death doon sa arena, sa isa lang niya nawas-iwas ng kanyang espada, at sa Taisu Holy Land ang Taisu Peak, dito abot tanaw ang aura ng sword intent ng ating bida, at makikita ang isang magandang babae ang nakatingin sa aura ng sword intent ng ating bida, saad pa niya habang tinitingnan ang sword intent na aura ng ating bida, na ngayon lang daw mayroong nakahanap ng sword intent dito sa Holy Land. Ito daw ay interesante. Ang babae pala na ito ay ang Taisu Holy Land Master, siya ay si Taisu Z, at hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa kalangitan dahil sa sword intent ng ating bida. Habang patuloy niyang tinitingnan ang sword intent ng ating bida, siya ay hindi makapaniwala dahil naabot daw ng nilalang na may-ari ng sword intent na ito ang 9,999 meters. Posible ba daw itong kanyang nakikita ngayon? Dahil 30,000 years na daw ang nakalipas ang quasi-emperor na nanggaling sa Endless Sword Domain lamang ang nakaabot ng ganitong realm, maaring ito ay isang maladyos na espada ang lumitaw dito sa kanyang Taisu Holy Land, at lumipas na nga ang 3 araw, dito pinakita sa eksena ang Sky Punishment Peak, ang Life and Death Arena. Makikita dito na ito ay dinaluhan ng mga maraming mga kilala at mga mayayaman na mga disciple upang manood sa malaking event. At makikita dito si Zhang Meng na kakalabanin ng ating bida sa life and death battle, at kasama niya si Jian Lingyun, isang true successor ang disciple ng Sky Sword Peak, at halata sa mukha nito na ito ay inaantok, dahil kampante sila na abot tanaw na nila ang kanilang panalo. Nakangiti naman na tinanong ni Zhang Meng ang kanyang senior, na nabalitaan daw niya na nakagawa daw siya kamakailan ng malalaking tagumpay sa iyong closed door cultivation at nakapasok na sa banal na larangan ng kasanayan. Talaga daw itong kapuri-puri. Sumagot naman ang kanyang senior na isa lang naman daw iyong divine skill realm, hindi daw iyon mahalaga upang banggitin. Napalingon naman sa kanyang tabi si Lingyun dahil sa kanyang tabi ay nandoon ang isang magandang babae. Ito ay si Shu Chanzhen, isang true successor, disciple ng Tian Dao Peak, at agad itong sinabihan ni Lingyun na kung bakit daw ito pumunta dito. Inakala daw niya na hindi siya dadalo dito dahil sobrang boring ito na lugar. Sumagot naman si Chanzhen nga nagsimula na naman daw itong ganitong usapin ng dahil sa kanya, syempre pupunta daw siya dito upang makita itong kaganapan, at medyo kilala niya si Chu Shu at ayaw niyang mamatay siya dito. Inis naman si Lingyun sa kanyang mga naririnig at nasabi niya sa kanyang sarili na hindi daw niya talaga alam kung ano ang maganda sa basurang Chu na iyon. Itong si Junior Sister Yu daw ay nagsalita pa patungkol sa basura na iyon, mayabang naman na sinabihan ni Zhang Meng si Chanzhen, na hindi na daw niya maliligtas ang tao na desidido sa paghahanap ng kamatayan. Tawang-tawang sabi naman ng isang extra na disciple na si Chu Shu daw ay mayroon kalunos-lunos na kakayanan at walang takot pa daw itong hinamon si Brother Zhang Meng, kung kaya ang tao daw na iyon ay pagod na sa kanyang buhay. Sumang-ayon naman ang ibang mga disciple, sabi pa nila na tama daw. Bakit hindi pa daw pumunta ang tao na iyon dito o baka natatakot na daw iyon? Sumagot naman ang isang hindi kilalang disciple na nagtataka din daw siya kung papaano natiis ng mga tao sa yun siya ang ganoong tao na basura. Iyon lang daw ay nagsasayang ng oras sa kanyang senior brother. Nagalit naman ang isang babae sa mga pinagsasabi ng mga disciple. Sabi pa niya sa kanilang lahat, na itinataas daw nila ang ilan habang hinahamak ang iba na natutuwa. Ganito ba daw ang itinuro sa kanila ng kanilang peak master? Ang babae pala na ito ay si Tao Yao. Siya ay 5th senior sister ng Yun Xia Peak. Naghiyawan naman ang ibang mga disciple nang nakita nila si Tao Yao, dahil siya daw ang 5th disciple ng Yun Xia. Ang iba naman ay nagsasabi na siya daw ay talagang dumating upang manood ng labanan, at sa kanyang likod naman ay naghiyawan ang kanyang mga tagahanga, at kanilang pinagsigawan ang kanyang pangalan, habang siya naman ay seryoso lang sa kanyang nararamdaman.
at bigla napasigaw ang mga disciple habang nakatingin sa kalangitan dahil dumating na daw ang ating bida, at ang ating bida naman ay seryoso lang na tinitingnan ang mga disciple na dumalo sa arena, at maya-maya nang lumapag na ang ating bida, agad naman siyang sinalubong ni Tao Yao, at kanyang tinawag ang ating bida. Nagtanong naman ang ating bida kay Tao Yao na siya din pala ay dumating dito. Masyado naman nag-alala si Tao Yao sa ating bida habang hinahawakan ng ating bida ang kanyang ulo. Sabi pa ni Tao Yao sa ating bida na pagkasama daw niya siya na kanyang junior sister wala daw makakasira sa ni isang buhok ng ating bida. Sumagot naman ang ating bida kay Tao Yao na huwag na daw itong mag-alala sa kanya dahil kontrolado na daw niya ang lahat. Ayaw daw niyang makita ang kanyang junior sister na masaktan. Sabi naman ni Tao Yao sa ating bida na 20 araw na ang nakalipas ay pumasok daw siya na kanyang junior sister sa closed door cultivation at iyon daw ang naging sanhi sa kanyang senior brother na labis nga nasaktan. Hindi daw siya mapalagay pag inisip ang pangyayari na iyon. Nakangiti lang naman ang ating bida na kanyang sinabihan si Tao Yao na ayos lang daw iyon sa kanya, kung kaya huwag na daw niyang sisihin ang kanyang sarili. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida habang mayroon itong tinitingnan sa kanyang unahan, at nasabi na lang niya habang nagkakatitigan sila ni Chanzen, na kung sino daw ba itong Diyosa na ito na palihim na umiibig sa kanya, mukha siyang desenteng sapat, at si Chanzen naman ay napatanong na lang sa kanyang sarili habang kanyang tinitingnan ang ating bida, na bakit parang ibang tao daw ang kanyang pakiramdam sa ating bida. Ang dalawang kulukoy naman ay nag-uusap sabi pa ni Zhang Meng kay Ling Yun na si senior brother Tao Yao ay nandito, dapat ba daw niya itong puntahan mamaya upang patayin? Sabi pa ni Ling Yun habang natatawa sa kanilang masamang balak, na nandito daw sila sa life and death arena kung kaya hindi na mahalaga kung bubuhayin pa nila ang babae na iyan, kung kaya patayin daw niya mamaya ang babae na iyan ng walang awa. Agad naman sumang-ayon si Zhang Meng sa mga utos sa kanya ng kanyang senior, huwag na daw itong mag-alala dahil siya na ang bahala sa babae na iyan, at maya-maya nagsalita na si Zhang Meng sa ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na dahil nakarating na daw siya dito kung kaya pumunta na daw sila sa life and death arena, dahil pagkatapos daw niya siyang patayin mamaya, kinakailangan pa daw niyang pumunta sa closed door cultivation. Saad naman ng ating bida sa mayabang na si Zhang Meng na isara daw niya ang kanyang bitag, hayaan daw niya siyang linawin ito, at naghiyawan na nga ang mga disciples sa life and death arena dahil magsisimula na ang laban, at dito makikita ang ating bida na kanyang sinabihan ang mga maraming disciples, na kapwa daw niyang brothers and sisters, lahat daw sila ay nagtitipon dito upang manood ng labanan ng martial, ito daw ay magiging nakakahiya kung hindi sila magdagdag ng kaunting pusta. At dagdag pa ng ating bida na mayroon daw siyang bote ng 7th grade Changshuan pills, lahat daw na 6 na ito ay mataas na highest grade, paano daw kung pagandahin ang mga bagay sa isang taya, ngiting tagumpay naman ang ating bida sa kanyang mga plano, habang nag-notify sa kanya ang kanyang system sabi pa nito na ang host daw ay isang remarkable, dahil mahusay daw niya na nilalaro ang walang kamalay-malay na tupa habang ang nakatagong tigre ay mapanlinlang na nakakakuha ng mga mapagkukunan. Nagsalita naman ang isang disciple na kung talaga daw ba na isang legendary 7th grade Changshuan pill ang laman ng bote na iyon, sumagot naman ang isang kalbo na disciple na narinig daw niya na ang pag-ubos daw ng tabletang ito ay maaaring magpapataas ng bilis ng pag-unawa sa divine powers, at dagdagan din ang pagkakataon ng isang tao na maabot ang rurok ng banal na kaharian ng tulay at makapasok pa sa mababang kaharian ng Saint Realm. Nagsalita naman si Ling Yun sa ating bida na kung papaano naman daw niya ito itataya. At sa isip-isip nito ay tuwang-tuwa dahil kakapasok lang daw niya sa Divine Bridge Realm ng ilang araw na ang nakakaraan, at hinahanap daw niya ang mismong tableta na ito, hindi daw siya mag-aakalang ang Chu na ito na walang kabuluhan ay kusang ibibigay ang kayamanan na ito sa kanyang pintuan, sinubukan naman pigilan ni Tao Yao ang ating bida, ngunit nakangiti lang ito na kanyang tinitingnan ang kanyang hawak-hawak na bote ng pil. Saad pa niya sa lahat na marahil daw hindi sa kanila malinaw ang kalidad ng 6th-7th grade top quality Tianzuan pills, ngunit sa kabutihang palad, ang lahat ng mga elders na nanggaling sa Tianxing Peak ay nandito, at sabay sabi sa elder na kung pwede ba daw kanyang i-enlighten ang mga juniors nga nandito, at nagulat naman ang elders dahil pati siya nadamay, at nagsalita na nga ang elder patungkol sa grade pill na hawak-hawak ng ating bida. Sabi pa ng elder na ito ay isang pill na walang katumbas na halaga kung sakaling mapunta ito sa isang auction. Ang bawat isa ay madaling makakuha ng hindi bababa sa hanggang 1,000,000 na grade yuan stones, at ang natural na 6 ay katumbas ng hindi bababa sa 6 na milyong top grade yuan stones.
Si Chanzen naman at ang ibang mga disciples ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nalaman habang si Ling Yun naman ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili, na kung ano naman daw ang kanyang maaring itataya sa nagkakahalagang 6 na milyon na top-grade Yuan stones, at nagsalita na nga ang ating bida sa lahat ng mga disciples, na ang bawat isa daw ay huwag sila magunahan, dahil kapag hindi daw ito kayang i-afford ng isang tao, pwede naman daw silang magsama-sama, at pagkatapos ng paligsahan ang lahat daw na nagbahagi ay kukunin nila ang kanilang panalo batay sa halaga ng kanilang contribution. Natuwa naman ang mga maraming mga disciples sa mga minungkahi sa kanila ng ating bida. Sabi pa ng dalawa na tama daw silang lahat ay magsama-sama, at makikita na nga ang mga disciples na nagbahagi na ng kani-kanilang mga ipangpusta, habang ang ating bida naman ay masaya na kanyang sinabihan ang mga disciples na huwag daw silang masyadong magmadali, at napatingin na lang ang elder sa ating bida at sa kanyang isip-isip na ang lahat daw ng mga tinaya ng mga disciples ay mga magagandang bagay. Habang ang ating bida naman ay nakangiti habang kanyang nilagay ang kanyang 7th grade Changshuan pills upang kanyang ipangtaya, at nasabi niya sa kanyang sarili, na tulad daw ng kanyang inaasahan lahat daw ng mga tumaya ay laban sa kanya, siya daw ay kikita at gagawa ng swerte, at tuwang-tuwa ang ating bida habang kanyang sinigaw sa lahat dahil deniklara na daw niya ang kanyang taya, kasama ang elder ng Tianxing Peak siya daw ay magiging referee, upang walang maglalakas loob na tanggihan ang kanilang mga pusta. At makikita na nga na tumalon na ang ating bida sa loob ng stage ng arena, at dahan-dahan na lumapag sa stage, habang si Zhang Ming naman ay kampante lang habang tumatawa na tila ba kanyang tinatakot ang ating bida, at sabi pa niya sa ating bida na sa wakas daw ito ay nag-step up. Sumagot naman ang ating bida na mayroong seryosong mukha, sabi pa niya na tila nakakalimutan mo kung saan nakatayo, ito ay hindi lamang anumang yugto kundi ang arena ng buhay at kamatayan. At ngayon ay maaaring ito na lamang ang huling yugto na tatayo ka sa isang maling hakbang at ang iyong ulo ay maaaring humantong sa sarili nitong paglalakbay, at nag-declare na nga ang elder na sisimulan na daw ang life and death battle, at makikita ang arena na binabalutan ng formation array upang hindi madamay ang nasa labas ng stage. Tawang-tawa naman si Lin Yun dahil ang totoong palabas daw ay magsisimula na, habang si Chanzen naman ay walang ibang laman ang kanyang isip kung hindi ang ating bida. At sa kabilang banda naman makikita si Zhang Ming nga naghahanda na ng kanyang pag-atake, at sa kanyang isip-isip na ngayon daw ay nasa tuktok siya ng ika-9 na layer ng chakra. Ito ay tinatawag na si Rotating Realm, upang labanan ang isang tulad ni Chu Shu na nasa 4 na layer na chakra si Rotating Realm lamang. Ito ay isang laban ng tulad ng langgam na isang tapak lang, at makikita ang sahig na tinatapakan ni Zhang Ming ay ito ay nawasak, at dali-dali ito na umatake sa ating bida habang ito ay kampante nga nakangiti. At agad na nga naghanda ng pagsipa ng pagkalakas-lakas, habang ang ating bida naman ay hindi man lang gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, at nang tumama ang sipa ni Zhang Ming, laking gulat niya dahil madali lang ito naiwasan ng ating bida nang hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan, at tinapakan ng pagkalakas-lakas ng ating bida ang sahig, at ito ay tumalon upang dumistansya kay Zhang Ming. Natawa naman si Zhang Ming sa ating bida dahil hindi na daw masama ang kanyang bilis, habang ang ating bida naman ay tahimik lang, at naghahanda na naman ng malakas na atake si Zhang Ming, sabay sigaw sa ating bida na papaano daw itong kanyang gagawing atake ngayon, kaya pa ba daw niya itong iwasan, at pinakawalan na nga ni Zhang Ming ang kanyang atake at sabay sigaw sa ating bida na titingnan daw niya kung paano ng ating bida iwasan ang kanyang gagawing atake, at ang ating bida naman ay hindi man lang nabagabag at ito ay madali lang niya iniwasan ang mga atake sa kanya ni Zhang Ming. At makikita ang kanyang pag-iwas na tila ba ito ay nagtatanghal sa stage, at matapos ang ginawang atake sa kanya ni Zhang Ming, makikita ang ating bida na wala man lang pinsala. Takang-taka naman si Tao Yao sa ginawang galaw ng ating bida, at ang mga disciples naman na nanunood ay tuwang-tuwa sa kanilang laban. Nasabi na lang ni Tao Yao na ang kalangitan daw ay niligtas ang kanyang elder martial brother, dahil magpasa hanggang ngayon ay ligtas pa ang kanyang martial brother. At ang dalawang disciple naman ay nasabi na lang nila na si Zhang Ming daw ay walang awa, ang kanya daw galaw ay pinupuntirya ang vital point ng kalaban, at dagdag pa ng disciple na ang pagdedepensa ng masyadong mahaba ay haantong sa pagkakamali kahit na mabilis ang paggalaw ni Chu Shu hindi niya matatalo ang kalaban, kahit na malinis ang kanyang pag-iwas ngunit sa bandang huli matatalo pa rin si Chu Shu, at makikita naman si Zhang Ming na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-atake sa ating bida. At kanya itong binigyan ng suntok na binalutan niya ng kanyang chakra, ngunit hindi pa rin tumatama ang kanyang mga atake sa ating bida, at mas lalo pa itong nainis,
dahil iniinis ito ng ating bida at kanya itong dinilaan at sabay pikat sa kanyang mata at sabay sabi, na lumapit daw ito sa kanya at patamaan siya. Nasabi na lang ni Zhang Meng sa kanyang sarili na para daw isang igat ang ating bida sa sobrang dulas, hindi daw matatapos ang kanilang laban kapag laging ganito, at nilabas na nga ni Zhang Meng ang kanyang tinatagong sandata, dahil gusto na daw niyang tapusin ang ating bida sa isa lang niya na atake ng kanyang sandata.